kabuuang datos ng Senatorial Election 2025 nilabas na ng COMELEC. 12% tataas presyo sa value-added tax sa digital services, epektibo na sa Hunyo. I think okay lang naman. Basta ensure lang na magagamit siya sa tao. Hinaing ng mga taga-Dasmariñas sa tubig, inimbestigahan na ng luwa. Sa ngayon maayos, pero nung by October yata yun, nagkaroon sila ng maitim na mabuhangin. Cavite City Play Park binuksan na sa publiko. Sobrang nag-enjoy po yung mga batang kasama natin. Paragliding sa Binangonan, isang kakaibang adventure sa Himpapawid. 2 bagong CABSU campus sa Cavite bubuksan para sa mas malawak na oportunidad sa edukasyon. Gilas, Pilipinas, sasabak sa group of death sa FIBA World Cup 2027 qualifiers. At Drew Arellano sumailalim sa vasectomy operation. Balitang umaalap, napapanahon, katotohanan, noon, bukas, ngayon. Balitang umaalap, napapanahon, katotohanan, noon, bukas, ngayon. Aksyon, silakbo, balitalyado, serbisyong totoo para sa Pilipino. Magandang araw, Cavite. At isang maalam na araw, CVSU. Mula sa puso ng silakbo, serbisyong totoo, ito ang Aksyon Silakbo. Hatid ang balitang detalyado, aksyon sa bawat issue, silakbo ng bawat tinig. Narito na ang mga may init na balita. Live mula sa Aksyon Silakbo Newsroom. Opisyal nang inanunsyo ng COMELEC ang result ng 2025 senatorial election na ginanap noong ika-12 ng Mayo. Ayon sa final canvassing, 12 bagong senador ang pasok sa Magic 12 matapos makakuha ng pinakamataas na boto mula sa milyong-milyong Pilipino. Narito ang top 12 na formal nang itinilaga ng COMELEC bilang nanalong senador. Nanguna sa listahan si Bongo mula sa PDP Laban Party List na umani ng mahigit 38.57% na kabuuang boto. Kasunod niya naman si Bam Aquino na nakakuha ng 29.95% na boto mula sa taong bayan at Ronald Bato de la Rosa na may 29.52% standing, patunay na solidong suporta mula sa publiko. Sumunod naman diyan ay sina Erwin Tulfo, Francis Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Panfilo P. Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at pinakahuli ang kapatid ng kasalukuyang presidente, Senator Amy Marcos. Sa kabuuan, naging maayos sa tahimik ang halalan ayon sa COMELEC at ilang election watchdog. Bagamat may ilang aberya, nanatiling ligtas habang pinapairal ang kredibilidad ng bilangan. Inaasahan namang babalangkas na ng bagong komite ang Senado sa mga susunod na linggo, kasabay ng opisyal na pagbubukas ng 20th Congress ngayong Hulyo. Para sa susunod na 6 taon, sila ang magiging boses ng taong bayan sa Senado. Sa kabilang banda naman, mukhang mababawasan na naman ang chill time ngayong Hunyo. Kung isa ka sa milyong-milyong nanonood ng Netflix gabi-gabi, ito ang balita para sa iyo. Narito si Kit Ditan para sa detalye. Simula ngayong Hunyo 2025, magtataas na ng presyo ang Netflix para sa mga subscribers sa Pilipinas. Ito ay dahil sa bagong batas na naglalagay ng 12% value-added tax o VAT sa digital services mula sa foreign companies. Ayon sa Netflix, ang mobile plan ay tataas mula 149 pesos to 169 pesos, habang ang basic plan ay magiging 279 pesos mula 249 pesos. Ang standard plan naman ay aakyat sa 449 pesos mula 399 pesos, plus 169 pesos para sa bawat extra member sa account. Samantala, ang premium plan ay tataas ng halos 70 pesos mula 549 pesos to 619 pesos. Dagdag pa ang 169
pesos per extra slot. Ang price hike ay bunga ng Republic Act 12023 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng batas na ito na pantayin ng buwis sa digital at traditional businesses sa bansa. I think kung gagamitin naman siya sa magandang way, yung i-charge na VAT dun sa mga digital platforms, I think okay lang naman. Basta ensure lang na magagamit siya sa tama. Makaka-apekto na ito sa aking budget sa pang-araw-araw. Pwede akong maghanap ng alternative streaming services. Nowadays kasi marami na tayong mapagpipilian na streaming services na kamukha nitong Netflix. So bilang isang mamamayan na talagang very keen dun sa pag-budget ko sa araw-araw. So, i-check natin kung pasok ba ito dun or makaka-apekto ba ito doon sa ating gastusin para sa ating wants. Gayunpaman, hindi lang Netflix ang apektado. Pati mga platforms tulad ng Steam ay nagtaas na rin ng presyo. Kaya kung isa ka sa milyon na nakasubscribe, mangyaring asahan ang dagdag bayad sa susunod na billing. Tubig na naman ang problema at para sa ilang residente sa Dasmariñas, Cavite, tila walang katapusan ang kalbaryo. Narito ang ulat ni Angelique De Leon. Matinding perwisyo sa tubig. Yan ang hinaing ng ilang residente sa Dasmariñas, Cavite mula nang ipasa sa Prime Water ang pamamahala ng lokal na water district. Sa Paliparan 3, lalo na sa sitio Pintong Gubat, kinukulang na sa supply halos araw-araw. Ani ng mga residente, kailangan pa nilang gumising ng madaling araw para makapag-ipon. 11, 12, midnight or 1 o'clock. Diyan po nagkakaroon. Oo, ganun. Nawawala siya ng maaga, minsan 4, 5. Pero mahina yun hindi malakas talaga. Wala ring malinaw na abiso mula sa Prime Water, kaya laging alanganin ang mga tao. Mas malala, may mga pagkakataong marumi pa ang lumalabas sa gripo. Sa ngayon maayos, pero nung by October yata yun, nagkaroon sila ng maitim na mabuhangin. Apektado tuloy ang simpleng gawain gaya ng pagluluto, paliligo at paglalaba. Dahil dito, iniimbestigahan na ng Local Water Utilities Administration ang Prime Water. Kasama rin sa tinitignan ay kung may nilabag ba itong kasunduan sa Dasmariñas at iba pang bahagi ng Cavite. Bilang tugon, sinisimulan na raw ng Prime Water kasama ang Dasmariñas Water District ang ilang proyekto tulad ng Paliparan 2C System Project at pumping station sa Langkaan 2 at Emmanuel Vergado 1. Pero ayon sa mga residente, kulang pa rin ang aksyon at ang tanong nila, kailan ito maayos? Sana magkaroon na ng tubig ng tuloy-tuloy, yun lang naman ang gusto namin. Sa ngayon, nananawagan sila ng malinaw na abiso at mabilis na solusyon sa problema sa tubig. Hinihimok naman ng otoridad ang publiko na magsumite ng reklamo upang mapabilis ang investigasyon at aksyon. Umaalab na balita liyado at serbisyo mula dito sa Dasmariñas, Cavite. Ako si Angelique De Leon para sa Aksyon Silakbo. Ulat ukol sa bagong tambayan na pwedeng enjoyin ng lahat sa Cavite City, i-detalye ngayon ni Mark Sullivan. Formal nang binuksan ni Mayor Denver Chua ang Cavite City Play Park dito sa Samonte Park nitong ika-9 ng Mayo. Bukas ito araw-araw mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. at libre ang entrance para sa lahat ng Caviteño. Ayon kay Mayor Chua, layunin ng parke na hikayati ng mga bata na lumabas, maglaro at makihalubilo sa iba. Parte ito ng proyekto ng Team Unlad Cavite City para mas dumami ang ligtas at maayos na pasyalan sa lungsod. Yung anak ko pong bunso may sakit. Kaya ako po saktong-sakto po may palaro para po gumaan po yung pakiramdam ng bata. Para po maging masaya naman po siya kahit galing po sa ospital. Po yung katulad dati na
sira-sira yung ibang part. Tapos ngayon po, ayos na po, goods na po. Tampok sa play park ang slides, swings, seesaw, treehouse at hanging bridge na siguradong patok sa mga bata. May pahingahan din para sa mga magulang o guardian habang naglalaro ang mga chikiting. Tinayak ng lokal na pamahalaan ang regular na cleaning at monitoring para sa safety ng lahat. Oras-oras po, pinanatili po na magwalis-walis, mag-limit po ng mga basura po. Samantala, nag-viral agad ang Facebook post ni Mayor Chua tungkol sa parke. Puno ng good vibes at pasasalamat mula sa mga residente. Para sa mga naghahanap ng bagong bonding spot, tara na sa Cavite City Play Park. Umaalab na balitalyado at serbisyo mula sa makulay at masayang Cavite City Play Park. Ako, si Mark Sullivan para sa Aksyon Silakbo. Kung sawang-sawa ka na sa mall at kape, may isang adventure spot na siguradong di lang puso mo ang pakakabugin, kundi pati adrenaline mo. Para sa kwentong lipad at tapang, narito si Edith Puyo para sa ating tampok ngayon. Kung hanap mo ay kakaibang adventure na hindi kailangan lumayo sa Metro Manila, subukan na ang paragliding sa Mount Liwata, ang bagong adventure spot sa hangganan ng Cardona at Binangonan, Rizal. Patatagpuan dito ang Fly Extreme Adventure Philippines, kung saan pwede mong maranasan ang lumipad habang tanaw ang Laguna de Bay at mga bundok ng Rizal. Pero bago mag-take off, may maikling trek muna paakyat, kaya siguraduhin ready ang tuhod at naka-rubber shoes ka. Kasama ang mga licensed pilots, safe at guided ang buong experience. Sa loob ng 10 to 15 minutes sa ere, enjoy ang hangin, ang view, at syempre ang selfie mula sa langit. Hindi lang ito para sa thrill seekers, perfect din ito for barkada, couples, o pamilya na gusto ng bagong bonding activity. At kung first-timer ka, don't worry, may safety briefing at kompletong gear bago ang lipad. Para sa booking at schedule, bisitahin lang ang Fly Extreme Adventure Philippines sa Facebook. Kung hanap mo ay bagong tanawin, bagong challenge at silakbo ng tapang, tara na't lumipad. Dumako naman tayo sa good news para sa mga kabataan. Hindi lang isa, kundi dalawang educational opportunities. Isang makasaysayang hakbang para sa mga estudyanteng Caviteño. Matagumpay ang ginawang groundbreaking ceremony ng Cavite State University Dasmariñas sa Dasmaville Zone 1. Present sa event ang CABSO officials, mga taga-lokal na pamahalaan at si Congressman Ted Barsaga. Pagpapakita ito ng tuloy-tuloy na suporta ng LGU para sa accessible at quality education sa Dasmariñas. At higit sa lahat, senyales ito ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan ng lungsod. Samantala, may bagong university na rin sa Cavite City. Ngayong school year 2025 to 2026, Cavite City University na ang bagong pangalan ng dating Cavite City College. Tapos na ang building at bukas na ito para sa mga Caviteñong gusto ng libreng college education. Available na ang kursong Education at Business Management at inaasahang maidadagdag ang mga kursong medtech at nursing programs sa susunod na taon. Matatagpuan ang campus sa Seabreeze, Barangay 28, katabi ng Cavite City Public Hospital. Isang patunay ito na seryoso ang LGU at Cavite State University sa pagbibigay ng mas maraming education opportunities sa bawat Caviteño. Habang painit ng painit ang mga balita sa edukasyon, kumusta naman kaya ang lagay ng panahon ngayong linggo? Alamin natin sa forecast ng Aksyon Weather. Mainit, maulan at mapanganib, ganyan ang timpla ng panahon ngayong linggo. Ayon sa Metro Weather, asahan na matinding init sa umaga na posibleng umabot ng 44 hanggang 46 degrees Celsius ang heat index sa ilang mga lugar. Kabilang ang Sangley Point, Cavite, 45 degrees, San Jose Occidental, Mindoro, 44 degrees,
Rojas City copies 44 degrees at Bituan City 44 degrees. Delikado ito kaya iwasang magbilad sa araw. Siguraduhin magsuot ng preskong damit at uminom ng maraming tubig. Pero huwag maging kampante. Sa hapon at gabi, posibleng bumuhos sa malalakas na ulan na may kasamang thunderstorm na maaaring magdulot ng flash loads at landslide. Samantala, ayon sa Pag-asa, papalapit na tayo sa opisyal na simula ng wet season. Bagamat hindi pa ito formal na idiniklara, kapansin-pansin ang sunod-sunod na pagulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, kapag umabot na sa 25 mm ang ulan sa loob ng 5 araw at may tuloy-tuloy na pag-ulan na kahit 1 mm sa 3 magkakasunod na araw, maaari nang ideklara ang tag-ulan. Pero kahit maulan, nananatili pa ring mainit at maalinsangan lalo na sa umaga hanggang tanghali. Bago ulanin sa hapon, lalo na sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya ugaliing maging handa, payong sa bag, tubig sa tumbler at tutok sa weather updates para sa kaligtasan. Para updated, tutok lang sa latest weather advisory mula sa Pag-asa at Action Weather. Matindi ang hamon para sa Gilas Pilipinas sa darating na FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Kasama tayo sa tinatawag na Group of Death. Kasama ang world number 7 Australia, number 22 New Zealand, at number 88 Guam. Sa ngayon, nasa rank 34 ang Pilipinas sa FIBA. Aminado ang mga analis, pinakamabigat ito sa buong draw na ginanap sa Doha, Qatar. Pero may pag-asa pa rin. Matatanda ang tinalo natin ang New Zealand noong 2023, 93-89. Kahit natalo rin tayo sa kanila sa FIBA Asia Cup Qualifiers ngayong taon, 87-70. Makakaharap din natin ulit ang Australia na nakasagupa natin sa bench clearing brawl noong 2018 at ang Guam, suportado ng PBA player na si Jericho Cruz. Magsisimula na ang qualifiers sa November 2025 hanggang March 2027. Home and away format. Top 3 teams kada grupo ang uusad sa susunod na round. Mula roon, pipiliin ang top teams na makakapasok sa World Cup. Panawagan ng SBP, buong suporta para sa Gilas. Laban to ng buong bansa. Sa mundo ng showbiz, hindi lang sa screen may pasabog, pati sa personal na buhay, may kwentong pang #goals. Ito na ang latest chika mula kay Drew Arellano. #SnipSnip. Iyan ang tabirong caption ni Drew Arellano matapos na may lalim sa vasectomy nitong April. Sa isang Instagram post, proud na ibinahagi ng biyahe ni Drew host ang kanyang selfie suot ang hospital gown bago ang procedure. Ayon kay Drew, ito raw ang Mother's Day gift niya para sa misis na si Iya Villania. Ang vasectomy ay isang permanenteng birth control procedure para sa mga lalaki at isa ito sa mga opsyon ng ilang mag-asawa para sa family planning. Matatandaang nabanggit na ni Drew ang plano niya magpa-vasectomy sa interview niya kay Boy Abunda noong 2023. Every day I feel better, but definitely I'm not yet even 90%. I still have a little bit of pain on my right lower abdomen. Wala naman akong takot sa procedure, sa totoo lang. You see the gravity ng pagpanganganak ng asawa ko and you relate that to the vasectomy na sobrang maliit lang na bagay compared to that. Blessed kasi ang mag-asawa ng 5 anak na sina Primo, Leon, Alana, Astro at Anya at ramdam nila na buo na ang pamilya. Kaya naman para kay Drew, panahon na para tumulong kay Iya by taking charge this time. Isang simpleng desisyon pero malaking hakbang sa pagiging responsable at sweet na regalo para sa araw ng mga ina. Para sa mga kwento ng puso, pamilya at showbiz balita, ako si Giancarlo Vargas, ang iyong showbiz silakbo. At yan nagtatapos sa mga balitang-balitalyado ngayong araw. Mula sa naglalagablab na issue hanggang sa malinaw na ulat na may tapang at panindigan, ako si Andy La Cruz. At ako naman si EJ Magana. Muli natin pag-alapin ang silakbo ng katotohanan dito sa Aksyon Silakbo. Balitang umaalam, kilos ang katotohanan.